Dahil fresh siya sa farm, sobrang tamis. Lo, ang sarap. Sobrang tamis. It's from Panadero. Atinista. Panadero. Ayan guys! Hello guys! Lunch is done na naman. Lunch is over and we're on to our next dessert. Kunin mo yung kutsilyo tsaka yung Hindi ako dapat dragon fruit sa Frigidaire. Ano? Naka-boxers na. Ganyan ka naman talaga. Normal mo talaga. Nag-uubad lang po siya sa bahay. So ayan, this is what? Our second fruit. Tadaan! Dragon fruit. Saan galing to, Bia? Binigay ni Ate Benot from Pikit, North Cotabato sa province kasi kakagaling din natin doon. Galing lang to sa kanilang backyard and Yes. ito yung dragon fruit. Bunga pa to ng dragon fruit na sinasabi mo na tayo yung nagdala ng seedling. Seedling ba nang tawag doon? Yung graph, basta seedling siguro yun. Oo. Basta yung tinatanim, ganyan. Oo, dito sa sa kanila. Tapos ayun. Nung una, tinanim nila sa pot kasi akala nila Akala nila mag-grow siya ng maayos sa sapat. Tapos nung... hindi, akala nila bulaklak, akala nila Ah. cactus, gets? okay. Yun yung reason. Tapos ayun, pag uwi natin, tinanim natin siya, then nag-grow siya, namunga siya, and then humingi yung sister-in-law ni Beno. Tinanim Tapos niya. nagtanim sila, so sobrang malago dun sa kanila sa bukid kasi meron siyang proper na sunlight, tsaka proper na patubig doon. Ito yung ating kakainin for today. Sobrang natuwa tayo dito kasi sa palengke, di ba sabi natin 150 ang kilo. Pero ito, libre lang. So, ganyan siya. Wow, pulang-pula. So, ayan. Hati tayo para hating kapatid, B. Ano nga yung sabi mo na history ng dragon fruit? Hindi naman siya history, pero parang I read it somewhere Aha. na parang before, way back in time, sa Thailand, ang kumakain lang ng dragon fruit is yung mga royalty, mga ganyan. Tapos, dragon fruit is also considered as superfood. Aha. Pwede ka na kumain, huwag ka mahiya. Kunin mo. Ay, kakain ako. By the way, ang other name pala ng dragon fruit is pitaya. So, bakit nga ba siya kinonsider na superfood? Kasi it has low fat, high in fiber, and packed with vitamins and nutrients. Feeling ko may binabasa pa kasi. It also has a lower sugar content than some other fruit. Wow! Stored knowledge. Sige, tikman na natin. Tingnan nyo, napakanipis nung balat niya. Tingnan mo, parang sobrang laman lahat yung buong dragon fruit. And the thing is, dahil fresh nga siya sa farm, nagano ka siya, oh. Glossy. Dahil fresh siya sa farm, sobrang tamis. Lo, ang sarap. Sobrang tamis. Unlike yung nabibili natin sa palengke na ang tabang. Tapos masarap talaga siya na yung kagagaling lang siya sa ref. No, parang Oo. medyo malamig-lamig yung... Yun yung ginagawa Bakit natin. Pag uwi natin dito, sa bahay, nisostore muna natin siya sa ref. Para pag kinonsume natin siya, ang sarap. Anong Nesto store? Nisostore, like, you store it in the ref, in the Frigidaire here in our housing. Sobrang ulit niya. Feeling ko pag kumain ka ng isa, mabubusog ka na. No? Kung low sugar siya, ibig sabihin, pwede mo siyang i-consume ng madami pero hindi ma-spike yung sugar mo. Oo. So, hindi siya And nakaka-diabetes. Ang nabasa ko na parang it helps prevent hypertension, ganyan. Okay. Grabe, ang sarap ng fresh. Parang ako lang. Alam mo, a few years back, hindi siya ganun ka-available sa Philippines. Like, siguro merong nag-import dito, tapos sabi nila, magtanim, ganyan. Tapos hanggang sa maraming nagtanim. Actually, naging business siya sa province, actually. Daming mga nating nadadaanan ng mga plantation ng Sa sobrang inggit ko nun sa mga nakakita natin, di ba tinry natin magtanim sa Pangasinan nung tumira tayo ng isang taon. Pero hindi natin siya na-sustain. And then dun kasi sa area natin is very, hindi siya ganun ka-healthy yung lupa. Tsaka maraming
malanggam, Oo lang and yan. ma-insect. Oo, Insect yun to. yung problema dun eh, kasi kinakagat nila yung parang pinaka-base niya. Tapos, hindi na siya nakakonect sa lupa. Matamis siguro, no? Siguro. Anong takaw mo naman? Nauna ka pa sa akin? I wonder if pwede tong gawing leather, no? No, If ever. what I've read is pagka malinis daw yung niya, balat niya, it's edible. Ah, Yes. okay. Wide reader kasi ako eh. Gano'n ka-wide? Kasi ngayon na pagmamahal ko sa'yo. Hindi kasi 'di ba, yung pineapple, sa dinami-dami ng pineapple, balat ng pineapple na tinatapon, parang hindi siya nagiging sustainable. So, yun yung ginagawa nilang parang leather. So, baka pwede, 'di ba? Nabasa mo yan? Baka lang, sabi ko. Hindi, Ay, yung pineapple. Ah, yung pineapple, yes. So, ayaw mo rin talaga magpatalo. Dapat may nabasa ka rin talaga, no? So, ayan, ang last nating dessert for today's video is we want to share our favorite tinapay. Gusto na. Tinapay. Okay. Last na to. Ano kasi ito siya? Milky cheese from a bake shop here in Davao. I don't know kung meron din ata sa mga karating provinces, no? Pero it's based in Mindanao lang. Based Kasi in- wala sa Luzon eh. It's from Panadero. Panadero. Atinista. Panadero. So, yun siya. Masarap to. So, bakit mo siya gusto? It's milky and it's cheesy. Meron siyang cheese sa loob. And then, ni-roll nila sa milk. But the milk is the regular na skimmed milk from the market. From the market. Kaya napasosyal siya dahil dun sa skim milk. No, kasi hindi naman pwede na gumamit ng mas expensive na milk kasi the price is only 15 pesos. Tsaka gusto ko sa kanila kasi maganda yung dough nila. Yung pag naluto, hindi siya yung makunat. Saktong lambot lang. And gusto ko sa kanila, kapag ka bumibili ako, nagtatanong ako, Cool. bago to, te? Tapos nasasabi talaga sila na hindi na kagabi pa yan, parang gano'n. Tapos kanina nagtanong ako, bago to, te? Tapos halata mo naman talaga yung bago kasi nangamoy mo yung parang kakaluto lang. So bago siya, kaya bumili ako. Yun. So yun guys, kung napunta kayo sa Mindanao, mga taga Luzon or Visayas, ganyan, try niyo yung panadero, hanapin niyo yung Milky cheese, sarap. And this is not sponsored by. Kasi hindi tayo mahilig sa yung mga ganung content, no? It restricts you from telling the truth or parang honest na review kasi you have responsibility sa vendor, This is sa not merchant. sponsor. Yeah. Well, anyways, this Yun lang. is us sharing some Kung ano yung gusto mga natin kainin, ganyan, baka gusto din nilang i-try. Pwede natin gawing business, pwede tayong maging supplier kung saan man sila. Business pala. Hello guys, and thank you so much at sinamahan niyo pa sa nagawang video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe at notification bell para updated kayo sa ating mga next upload. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us in the next video. Bye!